Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang gawain ng Diyos at ang pagsasagawa ng tao. Ang bawat yugto ng gawain ng banal na Espiritu ay kasabay na nangangailangan ng patutuo ng tao. Ang bawat yugto ng gawain ay isang paglalaban sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. At ang pakay ng labanan ay si Satanas, habang ang isa na gagawing perpekto ng gawaing ito ay ang tao. Kung mamumunga man ang gawain ng Diyos o hindi, ito ay nakasalalay sa paraan ng patutuo ng tao sa Diyos. Ang patutuong ito ay kung ano ang kinakailangan ng Diyos sa mga tagasunod niya. Ito ang patutuo na ginawa sa harapan ni Satanas at patunay rin ng mga naibubunga ng gawain niya. Ang buong pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 yugto. At sa bawat yugto, ang mga angkop na kinakailangan ay itinatalaga sa tao. At saka, habang lumilipas at sumusulong ang mga kapanahunan, ang mga kinakailangan ng Diyos sa buong sangkatauhan ay nagiging lalong mas mataas. Kaya, isa-isang hakbang ang gawain ito ng pamamahala ng Diyos ay nakakaabot sa rurok nito, hanggang napagmamasdan ng tao ang katunayan ng pagpapakita ng salita sa katawang tao. At sa paraang ito, ang mga kinakailangan sa tao ay mas tumaas pa, at ang mga pangangailangan sa tao na sumaksi ay mas tumaas. Habang mas nakakaya ng tao na tunay na makipagtulungan sa Diyos, mas niluluwalhati niya ang Diyos. Ang pakikipagtulungan ng tao ay ang patutuo na kinakailangan sa kanya na dalhin, at ang patutuo na kanyang dinadala ay ang pagsasagawa ng tao. Kaya, kung magkaroon man ng nararapat na bunga ang gawain ng Diyos o hindi, at kung magkakaroon man ng patunay na patutuo o hindi, ay di maiiwasang kaugnay ng pakikipagtulungan at patutuo ng tao. Kapag natapos ang gawain, na ang ibig sabihin, kapag narating na ang katapusan ng buong pamamahala ng Diyos, kakailanganin sa tao na magdala ng mas mataas na patutuo. At kapag ang gawain ng Diyos ay nakarating na sa katapusan nito, ang pagsasagawa at pagpasok ng tao ay makakarating sa rurok ng mga ito. Sa nakalipas, kinailangan sa tao na sumunod sa batas at mga kautusan, at kinailangan na maging matiisin at mapagpakumbaba. Ngayon, ang tao ay kinakailangan na sundin ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos at mag-angkin ng labis na pag-ibig sa Diyos, at sa kahuli-hulihan ay kinakailangan sa tao na mahalin pa rin ng Diyos sa gitna ng paghihirap. Ang 3 yugtong ito ay mga kinakailangan ng Diyos sa tao. Isa-isang hakbang
sa kabuuan ng kanyang pamamahala. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay mas lumalalim kaysa sa huli. At sa bawat yugto, ang mga kinakailangan sa tao ay mas tumindi kaysa sa huli. At sa paraang ito, ang buong pamamahala ng Diyos ay unti-unting nabubuo. Talagang dahil sa ang mga kinakailangan sa tao ay lalo pang mas mataas, kaya ang disposisyon ng tao ay mas lalong lumalapit sa pamantayang kinakailangan ng Diyos, at saka pa lamang unti-unting makakalayo ang buong sangkatauhan mula sa impluwensya ni Satanas hanggang kapag ganap nang natapos ang gawain ng Diyos, ang buong sangkatauhan ay nailigtas na mula sa impluwensya ni Satanas. Kapag dumating ang oras na iyon, ang gawain ng Diyos ay nakarating na sa katapusan nito. At ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos nang sa gayon ay magkamit ng pagbabago sa kanyang disposisyon ay wala na rin. At ang buong sangkatauhan ay mamumuhay sa kaliwanagan ng Diyos. At mula roon, mawawala na ang pagkasuwail at paglaban sa Diyos. Wala na ring hihingi ng Diyos sa tao at magkakaroon ng mas maayos na pagtutulungan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Isa na magiging ang magkasamang buhay ng tao at ng Diyos. Ang buhay na mararanasan pagkaraang ganap nang natapos ang pamamahala ng Diyos at matapos na lubos na mailigtas ng Diyos ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Yaong mga hindi makasunod ng malapitan sa mga yapak ng Diyos ay walang kakayahang marating ang buhay na iyon. Naibaba na nila ang kanilang mga sarili sa kadiliman, kung saan sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod sa Kanya. Na naniniwala sa Diyos, ngunit hindi tumatalima sa lahat ng Kanyang gawain. Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundan ang mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang. Dapat siyang sumunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito lamang ang mga taong naghahanap ng totoong daan. Sila lamang yaong mga nakakaalam sa gawain ng banal na Espiritu. Ang mga taong labis na sumusunod sa mga liham at mga doktrina ay yaong mga naalis ng gawain ng banal na Espiritu. Sa bawat sakop ng panahon, ang Diyos ay magsisimula ng bagong gawain. At sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula sa gitna ng mga tao. Kung ang tao ay sumusunod lamang sa mga katotohanan na si Jehovah ang Diyos at si Jesus ang Kristo, na mga katotohanan na nailalapat lamang sa iisang kapanahunan, sa gayon, ang tao ay hindi kailanman makakasabay sa gawain ng banal na Espiritu at magpakailanmang walang kakayahang magkamit ng gawain ng banal na Espiritu. Hindi alintana kung paano
gumagawa ang Diyos. Ang tao ay sumusunod ng wala ni katiting na pag-aalinlangan, at siya ay sumusunod ng malapitan. Sa paraang ito, paano maaalis ng banal na espiritu ang tao? Hindi alintana kung ano ang ginagawa ng Diyos, hanggat ang tao ay nakatitiyak na ito ay gawain ng banal na espiritu at nakikipagtulungan sa gawain ng banal na espiritu ng walang pag-aalinlangan at sinusubukang tugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Kung gayon, paano siya maparurusahan? Hindi nahinto kailanman ang gawain ng Diyos. Hindi kailanman natigil ang kanyang mga yapak, at bago pa man matapos ang kanyang gawain ng pamamahala, siya ay palaging maraming ginagawa at hindi tumitigil. Ngunit iba ang tao. Nagkamit lamang ng maliit na gawain ng banal na espiritu. Itinuturing niya ito na parang hindi kailanman magbabago. Nagkamit lamang ng maliit na kaalaman. Hindi na siya nagpapatuloy sa pagsunod sa mga yapak ng mas bagong gawain ng Diyos. Nakakita lamang ng maliit na bahagi ng gawain ng Diyos. Agad na niyang itinuring na kahoy na imahe ng Diyos. At naniniwala na mananatili sa ganoong anyo ang Diyos sa harap niya, na ganito rin sa nakalipas at laging magiging ganoon sa hinaharap. Nagkamit lamang ng mababaw na kaalaman, napakayabang ng tao kaya't nakakalimutan niya ang kanyang sarili at nagsisimulang ipahayag ang disposisyon at pagiging Diyos na hindi talaga umiiral. At yamang nanatili sa isang yugto ng gawain ng banal na espiritu, kahit anong uri ng tao ang nagpapahayag ng bagong gawain ng Diyos, hindi ito tinatanggap ng tao. Ang mga ito ay mga taong hindi matanggap ang bagong gawain ng banal na espiritu. Masyado silang makaluma at hindi kayang tumanggap ng mga bagong bagay. Ang gayong mga tao ay naniniwala sa Diyos, ngunit tinatanggihan din ng Diyos. Naniniwala ang tao na mali ang mga Israelita na maniwala lamang kay Jehovah at hindi kay Jesus. Ngunit karamihan ng mga tao ay gumaganap ng papel kung saan sila ay naniniwala lamang kay Jehovah at tinatanggihan si Jesus at nananabik para sa pagbabalik ng tagapagligtas. Ngunit tinututulan ang tagapagligtas na tinatawag na Jesus. Hindi na nakapagtataka na ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng sakop ni Satanas matapos tanggapin ang isang yugto ng gawain ng banal na espiritu at hindi pa rin tinatanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Hindi ba't ito ang bunga ng pagkasuwail ng tao? Ang mga Kristiyano sa buong mundo na hindi nakakasabay sa bagong gawain ng ngayon ay kumakapit lahat sa paniniwala na sila ang mga mapapalad, na tutuparin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Subalit, hindi nila masasabi ng tiyak kung bakit isasama sila ng Diyos sa ikatlong langit o kung nakatitiyak ba sila
kung paano sila kukunin ni Jesus na nakasakay sa puting ulap, lalong hindi nila masasabi ng may lubos na katiyakan kung si Jesus ay totoong darating sakay ng puting ulap sa araw na kanilang naguguni-guni. Lahat sila ay nababahala at nalilito. Hindi rin nila alam sa sarili nila mismo kung bawat isa sa kanila ay kukunin ng Diyos. Ang mga maliliit na bilang ng tao mula sa iba't ibang denominasyon. Ang gawaing ginagawa ng Diyos ngayon, ang kasalukuyang kapanahunan, ang kalooban ng Diyos. Wala silang pagkaunawa sa anuman sa mga ito at walang magawa kundi ang magbilang ng mga araw sa kanilang mga daliri. Tanging ang mga sumusunod lamang sa mga yapak ng kordero hanggang sa katapusan ang magkakamit ng pangwakas na pagpapala, samantalang ang mga tusong tao na hindi makasunod hanggang sa katapus-tapusan ngunit naniniwala na nakamtan nila ang lahat ay walang kakayahang masaksihan ang pagpapakita ng Diyos. Lahat sila ay naniniwala na sila ang pinakamatalinong tao sa lupa at pinuputol nila ang patuloy na pag-unlad ng gawain ng Diyos na wala namang dahilan. At sila ay tila naniniwala ng may lubos na katiyakan na isasama sila ng Diyos sa langit. Silang mayroong lubos na katapatan sa Diyos, sumusunod sa Diyos, at tumatalima sa mga salita ng Diyos. Kahit na sila ay mayroong lubos na katapatan sa mga salitang sinabi ng Diyos, ang kanilang mga salita at kilos ay nakakadiri pa rin dahil kanilang tinututulan ang gawain ng banal na espiritu at gumagawa ng panlilinlang at masama. Yaong mga hindi sumusunod hanggang sa katapos-tapusan na hindi sumasabay sa gawain ng banal na espiritu at kumakapit lamang sa mga lumang gawain ay hindi lamang nabigo sa pagkamit ng katapatan sa Diyos, ngunit sa kabaliktaran, naging yaong mga sumasalungat sa Diyos, naging yaong mga tinatanggihan ng bagong kapanahunan at siyang mapaparusahan. Mayroon pa bang mas nakakaawa kaysa sa kanila? Marami pa nga ang naniniwala na ang lahat ng tumatanggi sa lumang kautusan at tumatanggap sa bagong gawain ay walang konsensya. Ang mga taong ito na ang tanging sinasambit lamang ay budhi at hindi alam ang gawain ng banal na espiritu, sa kahuli-hulihan ay mapuputol ang kanilang mga inaasam-asam ng kanila mismong mga konsensya. Ang gawain ng Diyos ay hindi sumusunod sa doktrina at kahit na ito ay kanyang sariling gawain, hindi pa rin kumakapit ang Diyos dito. Yaong dapat tanggihan ay tinatanggihan. Kung ano ang dapat maalis ay inaalis. Ngunit inilalagay pa rin ng tao ang kanyang sarili sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapit sa maliit na bahagi ng gawain ng pamamahala ng Diyos. Hindi ba't nakakatawa ang tao? Hindi ba't ito ang kamangmangan ng tao? Mas mahina ang loob at sobrang maingat ang mga tao dahil sila ay takot na hindi magkamit ng pagpapala ng Diyos.
mas hindi sila magkakamit ng mas malalaking pagpapala at tatanggap ng pangwakas na pagpapala. Yaong mga tao na hamak na sumusunod sa kautusan at nagpapakitang lahat ng kanilang sukdulang katapatan sa kautusan, mas ipinakikita nila ang kanilang gayong katapatan sa kautusan. Sila ay mas mga suwail na tumatalima sa Diyos. Dahil ngayon, ang kapanahunan ng kaharian at hindi ang kapanahunan ng kautusan, at ang gawain sa ngayon ay hindi maaaring ihambing sa mga gawain ng nakalipas. At ang mga gawain ng nakalipas ay hindi maihahambing sa gawain sa ngayon. Ang gawain ng Diyos ay nagbago at ang pagsasagawa ng tao ay nagbago rin. Ito ay hindi para kumapit sa kautusan o magpasa ng krus. Kaya ang katapatan ng mga tao sa kautusan at sa krus ay hindi magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Ang tao ay lubusang gagawing ganap sa kapanahunan ng kaharian. Pagkatapos ng gawain ng panlulupig, ang tao ay isa sa ilalim sa pagpipino at kapighatian. Yaong mga makakapagtagumpay at makakatayo upang maging patotoo sa panahon nitong kapighatian ay yaong mga gagawing ganap sa kahuli-hulihan. Sila ang mga mananagumpay. Sa panahon nitong kapighatian, kinakailangan sa tao na tanggapin ang pagpipinong ito, at ang pagpipinong ito ang huling pagkakataon sa gawain ng Diyos. Ito ang huling panahon na pipinuhin ang tao bago ang pagtatapos ng lahat ng gawain ng pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay kailangang tanggapin itong huling pagsubok. Kailangang tanggapin itong huling pagpipino. Yaong mga lugmok sa kapighatian ay walang gawain ng banal na espiritu at paggabay ng Diyos. Ngunit yaong mga tunay na nalupig at tunay na naghahangad sa kalooban ng Diyos ay makakatayong matatag sa kahuli-hulihan. Sila yaong mga may angking pagkatao at siyang mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Kahit na ano ang ginagawa ng Diyos, ang mga matagumpay na ito ay hindi mawawalan ng mga pangitain at patuloy pa ring magsasagawa ng katotohanan nang hindi nabibigo sa kanilang patotoo. Sila yaong mga makalalampas sa matinding kapighatian sa wakas. Bagaman yaong mga naglalagay ng kanilang mga sarili sa mapanganib na sitwasyon para mabuhay, ay maaari pa ring magpatuloy. Walang makatatakas sa pangwakas na kapighatian at walang makatatakas mula sa pangwakas na pagsubok. Para sa mga nagtagumpay, ang ganoong kapighatian ay ang matinding pagpipino. Ngunit para sa mga nangingisda sa maligalig na tubig, ito ang gawain ng ganap na pag-aalis. Kahit paano man sila subukan, ang katapatan ng mga taong nasa puso nila ang Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Ngunit para sa mga taong walang Diyos sa kanilang puso, sa sandaling ang gawain ay hindi kapaki-pakinabang sa kanilang laman, binabago nila ang kanilang pananaw tungkol sa Diyos at nililisan pa ang Diyos. Ganoon ang mga hindi maninindigan sa katapusan na naghahanap lamang ng mga pagpapala ng Diyos
at walang pagnanais na gugulin ang kanilang mga sarili para sa Diyos at ialay ang kanilang mga sarili sa Kanya. Ang uring ito ng mga hamak na tao ay patatalsikin lahat kapag natapos na ang gawain ng Diyos at hindi karapat-dapat sa kahit na anong awa. Yaong mga walang pagkatao ay walang kakayahang mahalin ng Diyos ng tunay. Kapag ang paligid ay tiwasay at ligtas, o kung sila ay makikinabang, sila ay lubusang masunurin sa Diyos. Ngunit sa sandaling ang kanilang ninanais ay napalagay sa alanganin o hindi nila nakuha, ay agad silang naghihimagsik. Kahit na pagkatapos lamang ng isang gabi, maaari silang magbago mula sa isang nakangiti at mabait na tao tungo sa isang pangit at mabangis na mamamatay tao. Biglang itinuturing na mortal na kaaway ang kanilang tagapagpala kahapon ng walang kadahilanan. Kung ang mga demonyong ito ay hindi mapapalayas, mga demonyong papatay sa isang iglap, hindi ba't sila ang pagmumulan ng higit pang paghihirap? Ang gawain ng pagliligtas sa tao ay hindi nakakamit pagkatapos ng kaganapan ng gawaing panlulupig. Kahit na matapos ang gawain ng panlulupig, ang gawain ng pagdadalisay sa tao ay hindi pa natatapos. Ang gayong gawain ay matatapos lamang sa sandaling ang tao ay lubusang nagawang dalisay sa sandaling yaong mga tunay na nagpapasakop sa Diyos ay nagawang ganap at sa sandaling yaong mga mapagpanggap na walang Diyos sa kanilang mga puso ay naalis. Yaong mga hindi nakalulugod sa Diyos sa huling yugto ng kanyang gawain ay lubusang aalisin. At yaong mga naaalis ay pag-aari ng dyablo. Dahil hindi nila kayang paluguran ng Diyos, sila ay suwail sa Diyos. At kahit na sumusunod ang mga taong ito sa Diyos ngayon, ito ay hindi nagpapatunay na sila ang mga mananatili sa wakas. Sa mga salitang yaong mga sumusunod sa Diyos hanggang sa katapusan ay tatanggap ng kaligtasan, ang kahulugan ng sumunod ay tumayo ng matatag sa kabila ng kapighatian. Ngayon, marami ang naniniwala na madali ang sumunod sa Diyos. Ngunit kapag ang gawain ng Diyos ay malapit ng matapos, malalaman mo ang tunay na kahulugan ng sumunod. Hindi dahil kaya mo pang sumunod sa Diyos ngayon matapos kang lupigin, ito ay hindi nagpapatunay na isa ka sa mga gagawing perpekto. Yaong mga hindi kinakayang pagtiisan ang mga pagsubok, silang mga hindi kayang maging matagumpay sa gitna ng kapighatian ay hindi makakayang tumayo ng matatag sa kahuli-hulihan, kaya't hindi makakayang sumunod sa Diyos hanggang sa katapos-tapusan. Ang mga tunay na sumusunod sa Diyos ay kayang tagalan ng pagsubok ng kanilang gawain, samantalang yaong mga hindi talaga sumusunod sa Diyos ay hindi kayang tagalan ang anumang mga pagsubok ng Diyos. Hindi magtatagal, sila ay mapatatalsik habang ang mga matagumpay ay mananatili sa kaharian. Kung ang tao ay tunay na naghahanap sa Diyos o hindi, ay nalalaman
sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang gawain. Iyon ay sa pamamagitan ng mga pagsubok ng Diyos at walang kaugnayan sa pagpapasya ng tao mismo. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang tao dahil lamang sa gusto. Ang lahat ng ginagawa niya ay para lubusang mahikayat ang tao. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay na hindi nakikita ng tao o anumang gawain na hindi makahihikayat sa tao. Kung ang paniniwala ng tao ay tunay o hindi, ay napapatotohanan ng mga katunayan at hindi mapagpapasyahan ng tao. Walang duda na ang trigo ay hindi magagawang mapanirang damo at ang mapanirang damo ay hindi magagawang trigo. Ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Diyos ay mananatili sa kaharian sa kahuli-hulihan at hindi pagmamalabisan ng Diyos ang sinumang tunay na nagmamahal sa Kanya. Batay sa iba't iba nilang mga tungkulin at mga patotoo, ang mga mananagumpay sa kaharian ay magsisilbing mga saserdote o tagasunod, at ang mga matagumpay sa gitna ng kapighatian ay magiging kalipunan ng saserdote sa kaharian. Ang mga kalipunan ng saserdote ay mabubuo kapag ang gawain ng ebanghelyo sa buong sansinukob ay natapos. Kapag dumating ang panahong iyon, ang kailangang gawin ng tao ay ang pagganap sa kanyang tungkulin sa kaharian ng Diyos at ang paninirahan niyang kasama ang Diyos sa loob ng kaharian. Sa kalipunan ng mga saserdote, mayroong magiging punong saserdote at mga saserdote, at ang natitira ay magiging mga anak at mga tao ng Diyos. Ito ay malalaman lahat sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo sa Diyos sa panahon ng kapighatian. Hindi lamang ito mga titulo na ibinigay lamang batay sa kagustuhan. Sa sandaling ang katayuan ng tao ay naitatag, ang gawain ng Diyos ay matatapos dahil ang lahat ay pinagsasama-sama ayon sa uri at ibinabalik sa kanilang orihinal na kalagayan. At ito ang tanda ng katuparan ng gawain ng Diyos. Ito ang pangwakas na kinalabasan ng gawain ng Diyos at ng pagsasagawa ng tao at siyang pagkakabuo-buo ng mga pangitain ng gawain ng Diyos at ng pakikipagtulungan ng tao. Sa katapusan, ang tao ay makakasumpong ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos at ang Diyos rin ay babalik sa kanyang tahanan upang mamahinga. Ito ang pangwakas na kinalabasan ng 6,000 taong pakikipagtulungan sa pagitan ng Diyos at ng tao.